morning po mga kapatid. Medyo may mga bakanting upuan, pero ang mahalaga po, whenever the Bible says, whenever there are 2 or 3 who are gathered together in my name, there am I in the midst of them. At yun po ang mahalaga. Amen? Ang presensya ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na narito ang presensya ng Diyos? Amen. Praise God. Yung pag-uusapan po natin, I'll try to take it around mga 45 minutes, no? Pero kung lumampas man, basta maglalaro doon. Actually, itong topic na to, nag-hesitate akong i-discuss kasi sa libro ni John Maxwell, ito inspired, no, sa book ni John Maxwell, pang leaders na. Pero I believe na tayo po ay mature Christians na and we should move forward. Amen? Yung ating pong pag-aaralan ay importante po sapagkat ito po ay bahagi para tayo ay ma-develop. At ang bawat Kristiyano po, kinakailangan po tayong ma-develop at mag-grow para po ma-attain natin yung sinasabi ng Bible na maturity. Amen? Ito po ang ating introduction na pakita nating picture. Ayan. Ayan, no? Ano po ang makikita nyo dyan? Lalaki, babae? Anyway, immaterial. Pero ano po yung nakikita nating part ng ating katawan na napakahalaga? Ano po yung naka-highlight dyan? Brain. Amen. Lahat po ba tayo merong brain? Amen. Praise God. Pero what is significant about brain? Napakahalaga po nito, sabi po sa science, ito po ay bahagi ng ating nervous system. Diba? Meron po tayong mga different systems sa ating katawan, and etong brain is part of the nervous system. At ito po ay composed ng maraming cells at maraming mga ugat, mga veins, no? At ito ay nagfa-function. Pero ang isa sa naisip ko, nakamangha-mangha sa creation at pagkakadesign ng Diyos sa tao, is bakit ang brain nilagay sa ating ulo? Posible ba na ang brain ilagay sa pandambaba ng katawan natin? Siguro kung ang Diyos, pwede. Di ba? Kaya niyang gawin yon. Pero ang big question mark, bakit nilagay ng Diyos ang brain sa ating ulo? At saan ba nakalocate yung ulo ng tao? You will notice, saan nakalocate? Sa pinakamataas. Di ba? Naalala nyo yung sa Pinoy Henyo, di ba? Mga teknik yan eh. Katawan, parte ng katawan ng tao. Saan? Taas? Oo. Di ba? Doon ka na maghuhula kung saan, ano yung mga parte ng katawan ng tao. And the brain is located in the topmost part of our body, which is the head. Why? Kasi po ang brain natin, siya po ang nagbibigay ng control sa bawat function ng ating katawan. It is our brain who gives us the power to see para mag-function yung ating eye. Yung brain po ang nagsasabi pagka gutom na tayo o tayo ay busog. Yung brain ang nagsasabi na, yung paa mo nanghihina, kailangan mag-take ka ng food supplement. No? Kasi ako, problema ko yan, nanghihina na yung tuhod ko. No, hindi ko na kayang tumagal ng nakatayo. Pero, ang point po dito mga kapatid, God has crafted us, no? Very perfect yung pagka-design po natin. At yung ating pong brain ay located sa ating head. And ito po ang napaka-interesting. Our brain, especially our mind, is very powerful. Naniniwala po ba kayo na ating mind is very powerful? Why? Kasi yung mind natin, pwede siyang mag-isip ng mga bagay na hindi mo kayang gawin physically. Di ba? Sino dito yung mga bata na dumaan na gusto niyang maging superhero? Dumaan tayo dyan, di ba? Pwede mong magawa yun sa mind mo. Ako si Superman. Ako si Batman. Sa mga babae, ako si Wonder Woman. Ngayon, iba na Ako na si Super Serena. No? Praise God. Pero, tuloy po natin. Ito na, familiar kayo sa
sa advertisement na to. Next slide, please. Yan. Familiar kayo sa advertisement na yan. Ang sabi diyan, what your mind conceives, your body can achieve. Ito po ay very powerful message ng isang multivitamin na advertisement. No? Anong vitamin 'yon, ha? Yun, alam ng mga kapatid natin, no? Ewan ko, parang hindi na yata napapalabas to ngayon, no? Pero it's a very powerful message. What your mind conceives, your body can achieve. The question, do we agree? Nag-a-agree po ba tayo? Amen, it can. It can, di ba? Mamaya po, pag-aaralan po natin yan. No? At sabi nga dyan, our mind is very powerful. Sa mind natin, we can imagine na pwedeng tayo'y mayaman. Di ba? Sa mind natin, pwede nating i-imagine, pwede nating i-conceive na tayo po ay malakas. Kahit na ikaw ay mahina. Amen? Sa mind natin, pwede nating i-conceive na ako ay gwapo. Ako ay maganda. Kahit na sasabihin, totoo nga. Diba? Tititigan ka ba? Talaga namang, naalala ko yung isang kakilala namin na binibiro yung kasama namin. Sabi ka, kala mo naman kung magsalita, kagandahan. Naririnig niyo yung mga ganun term, akala mo naman kung magsalita. Kung makapintas, akala mo naman, kagandahan. Pwede, kasi baka sa isip niya, maganda siya. Diba? Maring sa physical, medyo hindi ganun kagandahan, pero baka sa isip niya, siya ay maganda. The mind is very powerful if we can focus. The mind is very powerful if we can develop it. Naniniwala po ba kayo na pwede nating i-develop yung ating isipan? Yes! Amen! At yun ang pag-aaralan natin sa umagang ito at yun ang dapat nating matutunan. Let us pray. Father, we come before Thee in the name of Your Son, Jesus Christ. We thank You, Lord, for this wonderful time and opportunity to study Your Word. Alam po namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya dalangin namin through the power of Your Spirit to be with us, Lord. And I pray na ma-open, Lord, ang aming kaisipan, ang bawat sa amin, Panginoon, upang kami po ay maturuan at matuto sa kapangyarihan ng iyong salita. Your word is living. Your word is alive. Your word is powerful. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Let's open our Bible sa Philippians chapter 4, yung pong text natin, verse 8. Sabi po dyan ni Apostle Paul, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi po ni John Maxwell, ito daw pong verse na to, o ting passage na to, is one of the most important verses in the Bible. And I agree with him, no? Yung po ang ating pag-uusapan, balik tayo din sa title. No, yung sa title yung kanina. Yan. So, yan po ang ating topic, ang ating pag-uusapan. Just like Paul said, think on these things. No? Yung picture kasi dyan ng bata parang nag-iisip, no? Para din nagpe-pray. Na based doon sa ating pong verse o sa ating text, we are reminded by Apostle Paul to think on these things. Isa-isa po, no? Ano-ano po yun? Balikan natin. Yung sa Philippians, yan. Ang sabi niyang ganyan, number 1, whatever is true. Ano ba sa Tagalog yung true? Totoo, o yung katotohanan, no? Whatever is noble. Ano ba yung noble? Marangal, no?
karangal-rangal, no? Marangal. Whatever is right, alam nating right, no? Yung tama. Whatever is pure. Ano ba yung pure sa Tagalog? Ayun, lalim ng brother, bilib ako sa'yo, tama. Dalisay. Ewan ko, ganun ba pagkasabi sa Tagalog version, no? Dalisay. Whatever is lovely, no? Kaibig-ibig, may pag-ibig. Whatever is admirable, no? Kahanga-hanga. If anything else is excellent or praiseworthy, think about such things. Ito daw yung lagi dapat nating pinag-iisipan. Totoo po yun. The question right now, ngayon at this very moment, ano iniisip natin? Is it possible na nandito ka sa church, nandito ka sa fellowship, nakatingin kayo sa akin, pero ang iniisip mo, ano ba lulutuin ko mamaya? Anong oras na? Mag-11 na. Posible ba yon? Pwede, di ba? Pwede, nandito ka, kami mga nag-aahin, sino po mga nag-aahin dito? Iniisip mo nandito ka, pero tuloy ba yung tripping mamayang hapon? Sana ma-close ko. Posible. Di ba? Posible yon. Nandito ka. Our mind is very powerful. But also, it can be deceiving. Pwedeng mandaya. Pero, if we will focus, katulad nga ng sabi ni Paul, if we will think on these things, sino po ang magbe-benefit? Maganda po ang magiging benepisyo nito sa atin. At ito po ay mahalaga. Amen? Tuloy po natin. Next slide. Sabi po dyan, eto, I hope na pag-isipan po natin itong maigay, no? Kasi dito po lalaro yung ating usapan. Ang sabi dyan, ni John Maxwell, what occupies your mind and what you think means more than anything else in your life. Your thought life, o yung tinatawag nating mindset, no, yung ating kaisipan, will determine how much you earn, where you live, and what you become in life. Your life today is a result of your thinking yesterday. Ha? So laging nandun po yung thinking, no? Yung mindset. Your life tomorrow will be determined by what you think today. That's our decision. Naintindihan po natin yung pinakabuod, yung mensahe, no? I don't know, hindi ko po kayo pinipilit na mag-agree o disagree, no? But ang kanya pong pananaw, napakalaki po ng impluwensya ng ating isipan kung ano yung magiging tayo. Di ba? Sino po dito nung maliit pa noon tinatanong ng mga magulang natin, kahit na mga elementary pa lang tayo, tinatanong tayo, ano ang gusto mong maging anak? Naalala nyo yun? Tinatanong kayo naman, hindi kayo tinanong ng ganon. No? Tinanong kayo ng mga magulang nyo, anong gusto nyong maging paglaki, anak? Di ba? Kahit ngayon, di ba, sa yung mga pa-contest ng mga bata, laging tinatanong yan, ano ang kadalasang sagot ng mga, pag mga lalaki, anong kadalasang sagot? Pulis, sundalo, bumbero, no? Kung ano-ano pa, no? Pag babae naman, ano kadalasan? Alam na alam. Teacher o guro, nurse, pag medyo mataas-taas na ambisyon, doktor, di ba? And in a way, maaring ito kasi yung nasa isipan talaga nila. And some of them talagang nangyayari. Kasi yun talaga yung laging nasa isipan nila. Ang sabi diyan ni John Maxwell, kung ano daw yung nasa isipan mo lagi, that will you become in life. Katulad nung shinare sa ating kanina ni Cheche, no? Anong natapos niyang course? Accountancy. Pag sinabing accountancy, kailangan magaling ka niyan sa figures, sa math. Di ba, no? Pag sinabing accountant ka, talagang magaling kang magkwenta. Di ba? Kaya kadalasan, pagka accounting graduate ka, anong kadalasang bagsak ng trabaho niyan? Ayun, bangko, ano pa? Basta tungkol sa mga kwentahan. Alam natin, no?
Siyempre, yun ang kurso mo eh. The same with, kung halimbawa, ang gusto mo ay engineering, yun ang nasa isip mo. Di ba? Ano ang engineering? Normally, pag sinabing engineering, ganun din, magaling din yan sa math. No? Magaling yan sa figures. Magaling din yan sa mga analysis, sa mga kwentahan. Pero kadalasan, halimbawa, mechanical engineering, pag yan ang gusto mo, no? Brother Hill, di ba? Tama ba ako? Pagka mechanical, normally, hindi ka takot na madumihan yung kamay mo. Kasi makina yung pag-aaralan mo. Di ba? Katulad ng trabaho ni Brother Elmer, no? Siya ay official sa barko, pero naka-assign siya sa makina. Yun ang position niya, no? Ang trabaho niya, dapat he always make sure na yung kondisyon ng makina ng barko ay properly functioning. Kaya coordinated yan sa taas, sa kapitan. No? Yun ang trabaho ng mga engineers. Ganun din ang mga bata. No? Pag gusto nila, aspiration nila, teacher. Kadalasan, ano ang importanteng karakter sa teacher na napakahalaga? Ano? Patience. At saka kailangan daw malakas sumigaw. Hindi. Importante po yun, patience. At ako, idagdag ko lang, kasi nanay ko ay retired teacher, public school teacher din po siya. No, nung siya ay nabubuhay pa at yun ang profesyon niya, kailangan talaga nasa puso. At ang isa sa talagang hanga ako nun sa nanay ko, sa mother ko, kasi kahit yung mga estudyante niya na nagkapamilya na, no? Actually, ang hawak niya lang, grade 4 eh. Nagugulat nga ako eh. Bakit gano'n, no? Grade 4 ang tinuturuan niya. Alam ko yun kasi minsan nagsisit-in ako noon eh. Sa Manila siya nagtuturo, no? Nung elementary ako, minsan pag walang pasok, sinasama ako niya, nagsisit-in ako. Naku, yung nanay ko, stricta. Stricta yun. Siguro kung panahon ngayon, may kaso siya kasi nangungurot yun eh. Tsaka namamalo. No? Ngayon, bawal na yata sa mga teacher. No? Pero noon, talagang ganun sila kasi nga naman mga bata mangungulit. Bilib ako kasi kahit yung mga estudyante niya, isipin nyo grade 4 students, nung nagkapamilya na, pag nakita siya, talagang they still respect her. Natutuwa pagka nakikita siya, kilala pa rin siya. No? Sino po dito yung mga guru natin, mga moms natin, mga moms, mga sir? No? Saludo kami sa inyo kasi napakahirap po ng trabaho ng teacher. Kahit nasa bahay, gumagawa ka ng lesson plan. Tama? Kahit bakasyon, nagtatrabaho ka, iniisip mo yung kapakanan ng mga estudyante. What you become, yun ang nasa isip mo. No? And sabi ko nga, our mind is very powerful. No? Next slide. Ano po yung sabi dyan? Dreams. Next. Wishes. Ano pa? Ambitions. Lahat po yan, saan yan naglalaro? Sa ating isip, di ba? Pag nag-wish ka, anong nag-wish? Yung bang mata mo? Hindi, di ba? Yung isip mo eh. Pag nangarap ba, anong gumagana sa'yo? Yung kamay bang nangangarap? Hindi eh. Yung isip mo. Pag ikaw ay may ambisyon, anong gumagana? Yung isipan mo. And it's true. Amen? Palagay ko, bawat isa po sa atin nangarap na magkaroon ng magandang buhay. Amen? The question is, are we experiencing a good life? Naisa sa pamuhay na ba natin yung ating mga pangarap? Hindi ko na po kayo tatanungin, kayo lang po makakasagot niyan. Amen? Pero alam ko, bawat isa sa atin, nangangarap po tayo na magkaroon ng magandang buhay. Hindi ko na po sasabihin na magkaroon ng magandang sasakyan, magandang bahay. Normal na yan eh. Di ba? Bawat isa sa atin, in a way, nangarap ng ganyan eh. Di ba? Baka yung iba nga sa atin, nangarap na sana sa Forbes Park ako nakatira. O sa Dasmariñas Village. O kahit yung dito na lang, malapit-lapit sa Portofino.
no? Alam niyo yung Portofino, no? Oh, sa may daang hari, nakatabi ng daang reyna. Oh, yung mga bahay diyan, mga 20 million pataas. No? So, pero ordinaryo lang 'yon, maliit pa 'yon. Pag ikaw ay sa Forbes Park nakatira, ang mga presyo ng property doon, 100 million ang pinag-uusapan. House and lot lang 'yon, 'di ba? Nabalitaan niyo si Manny Pacquiao may biniling property doon. Magkano yung property na nabili niya? 200 million. Eh pagagandahin niya pa 'yon, i-renovate niya pa 'yon. So dadagdag pa yung gastos niya. Pero ang punto ko mga kapatid, 'di ba lahat tayo nangarap sa ating isipan? Amen? Ang tanong, 'di ba sa atin, sa ating damdamin at sa ating isipan, gusto natin yung mga pangarap na yan ay maisakatuparan. Sa mga magulang na narito, ako po bilang isang magulang, simple lang yung aking pangarap. Ang pangarap ko, yung mga anak ko, lumaki na may takot sa Diyos, makapagtapos ng kanilang mga pag-aaral, makapaghanap buhay, to earn their living on their own. And praise God, in a way, no, nangyayari na. Ang hindi na lang nangyayari, yung magkaroon sila ng sarili nilang pamilya. At kasama po yan sa pangarap ko. Amen? Kasama yan sa iniisip ko. Pagka ikaw ay magulang, ang iniisip mo hindi lang sarili mo eh. 'Di ba? Ang iniisip mo yung kapakanan ng iyong mga anak. And I believe marami po dito sa ating mga magulang nangyayari na isa sa katuparan na unti-unti yung mga pangarap na yan. Why? Because we act on what we think. Sapagkat isinasagawa natin yung ating iniisip. Yung po ang importante sa Christian living. What is your ambition? What is your dream? Do not stop on that. Huwag kang tumigil. You move on, you pursue. Amen? Kasi walang imposible sa isang taong nananampalataya. Next slide. Ewan ko kung familiar po kayo sa movie na to. It's entitled Limitless. Kilala niyo yung bida? No? Si Bradley Cooper and si Robert De Niro. No? In-example ko yung movie na yan kasi napanood ko yan and interesting yung istorya. Ang sabi po ng quote, everything is possible when you open your mind. No? Ang istorya po niyan, ganito po, no? Kaya sinabing limitless. Dati yan, si Bradley Cooper, isa lang siyang, yung tawag sa States na bum, alam niyo yung bum? Yung para lang siyang tambay. Yung, kumbaga sa society, wala siyang kwenta. No? Kahit mamatay siya dyan, walang kwenta, walang maghahanap sa kanya, walang ano. Kasi yun ang buhay niya. No? He's a bum. Parang ano lang, palaboy sa kalsada. And accidentally, through a crime, merong nangyaring crime no, doon sa kanyang kaibigan, apartment ng kaibigan niya na inaimbitahan siya. May na-discover siyang may mga pills yung kaibigan niya. At yung kaibigan niya yun, namumuhay ng maganda. Ang ganda ng kanyang apartment, ng condo, no? Ang ganda ng kanyang mga furniture. At nung nagkita sila, naimbitahan siya doon. Kaso nga, nung pagpunta niya doon, natagpuan niya yung kaibigan niya, supposedly na kaibigan niya, patay, pinatay. And then na-discover niya, merong drug na tinatago yung kaibigan niya. No? It's a pill. Sa madaling salita, tinago niya yung pill na yon. At out of curiosity, sinubukan niya, tikman. Doon tumatakbo yung istorya. Yung palang pill na yon, yung drug na yon, pag tinake mo, it will give you power. Yung mind mo, nang sabi ng mga scientists, yung average brain ng tao, ang nagagamit lang natin dito is around 9 to 10%. Pero pag nag-take ka ng pill na yan, na-maximize mo yung gamit ng brain mo. So what happened to him, nung nagamit niya, na-take niya yung pill na yon, biglang zoom! Kumbaga sa term, no, naging high siya. Pero yung pagiging high niya, naging sobrang talino niya.
And what happened to him? Yung mga hindi niya nagagawa, nakakapagsulat na siya ng libro, nakakapagpiano siya instantly. At nafo-forecast niya, eto ngayon, nafo-forecast niya kung ano yung mga negosyo sa stock market na dapat siyang mamuhunan. At yun ang magkiklik. Sa madaling salita, because of that drug, na na-maximize yung mind niya, it gave him limitless power, yumaman siya. Baliktad na ngayon. From being bum, naging socialite na siya. Yung mga barkada niya ngayon, yung mga friends niya, yung talagang mga big time na pagka sila magta-travel, nakasariling private jet, they will rent a private resort, sasakay ng yate, ganun na, big time na. And instantly, nakikilala na siya sa business sector. Sabi ng mga tao, sino ba itong taon to? No? Bakit biglang nakilala siya? And Robert De Niro, yung isang actor diyan, kilala natin si Robert De Niro, alam niya kung bakit biglang sumikat yung tao na yon. Kasi siya pala mismo gumagamit din nun. And si Robert De Niro, parang siya si Henry C. ng New York. Big time. Successful businessman. At kaya rin pala siya naging tagumpay sa kanyang field is because of that field. Now, eto ngayon, ang sad part. Dahil may mga nakakaalam nung power nung pill na yon, yun ngayon ang twist. Pinag-aagawan yung drug na yon. To the point na talagang patayan. Yun ang twist ng storya. Kaya, although siya ay mayaman, meron siyang fear na baka siya'y patayin for the drug. So alam niyo kung anong ginawa niya? Nag-hire siya ng napakaraming bodyguard kasi may pera siya. Nagpasadya siya sa kanyang suite ng condominium na talagang highly secured yung condominium. Pero the sad part, in spite of that, napasok pa rin yung kanyang condominium. Now, yun ang interest ng story, no? Na ang mind natin, pwede pala to pag na-maximize, it can give you limitless power. Pero ang mahalaga po mga kapatid, yung text na pinag-aralan natin, yung dapat na Christian power, the mind of a Christian individual. Yun po ang mahalaga. Amen? Dapat po yung mindset ng ating isipan ay based pa rin sa salita ng Diyos. Next, ano pong sabi dyan? In King James Version, medyo iba po kasi pagkasabi sa NIV, pero for the thought, no, ang sabi po doon sa King James Version ng Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano daw ang laman ng iyong isipan sa iyong puso, yun daw ikaw. Word of God po ang nagsasabi diyan. Although ang konteksto po niyan is about a stingy person, yung taong kuripot, no? Pero ang sabi diyan nung message, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano daw ang iyong isipan, yun ka daw. Do we agree? In our society, tanggapin po natin, merong mga taong sinasabing mataas ang IQ. No? Yung kanilang intelligence quotient na tinatawag. People like sila Albert Einstein, di ba? Yung sa mga modern ngayon, sila Bill Gates. Yan, mga ano yan eh. Hindi ordinaryo ang brain nila, ang isipan nila. Iba ang kanilang thinking. No? Sa mga captains of the industry na tinatawag, yung mga negosyante, yan, of course, sila Henry C., sila Go Kong Wei. No? Kung mapag-aralan nyo, mabasa nyo yung mga biography nila, iba yung mindset nila eh. Just imagine, no? They started small, pero what they have become now. No? Yung buhay ni John Go Kong Wei, for example, yung pinaka-senior, no, yung patriarch, hindi yung tatay ni Lance. Hindi si Lance, no, yung tatay ni Lance Go Kong Wei. Although sa Cebu sila nakabase, mayaman na sila dati, may kaya silang pamilya, sila yung may mga sinihan sa Cebu.
kanila yon. May kaya silang pamilya. All of a sudden, biglang nabaliktad yung buhay nila. Nung namatay yung tatay nila, doon nila nalaman na bankrupt na pala sila. Hindi nila alam yung kanilang tatay, marami na palang utang sa bangko. So what happened? Lahat ng kanilang negosyo, lahat ng investment nila, nasubasta, nakuha ng bangko. Ganun talaga yan di ba? Pagka hindi mo na nabayaran yung utang mo sa bangko, ang bangko talagang kukunin kung ano yung nasa iyo. Sa madaling salita, for living a good life, bumagsak sila. Yung nanay niya, dahil parang hopeless na, nag-decide na bumalik ng China. Kasi talagang taga-China yung mga magulang niya, sa mainland China. Pero siya, anong ginawa niya? He stayed in the Philippines. At 12 years old, alam niyo kung anong trabaho niya? Nagtrabaho siya sa palengke, sa karbon. Kung kayo taga Cebu, pag sinabing karbon, yun yung parang divisoria sa Cebu. No? Nagtrabaho siya sa palengke, no? Unti-unti, yun ang naging kanyang kabuhayan, hanggang sa lumaki siya ng lumaki, ang mindset niya ay talagang kumita at kumita ng pera. And look what happened to him. Diba? Pag sinabing JG Summit, ano yung mga number 1 na mga industries nila? Sila yung gumagawa ng mga Jack and Jill products, mga Robina products, kanila yan. Cebu Pacific, kanila yan. No? Dating PCI Bank, kanila yan. No? Nabenta na, pero nandun pa rin yung interest nila sa share. At marami pa silang investment, even sa power, sa utilities, sa mga contract ng government. Marami po sila, mayaman. And of course, kilala natin sila Henry C. Palagay ko, yung mind nila, pareho rin natin. Kaya lang, yung kanilang thinking, yung kanilang pag-iisip, dun nagkakaiba. Amen? Kung sa tingin mo ngayon sa buhay mo, ikaw ay, sabihin na nating ordinaryo lang. Is it possible na pag ikaw ay nag-focus sa iyong isipan, pwedeng ang buhay mo maging extraordinary? Amen? Yes, it's possible when you focus. Focus. I-focus natin yung ating mind, yung ating isipan. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, halimbawa ikaw ay estudyante, you focus on your studies. You can excel. Amen? You can excel. Kahit na ikaw ordinaryong estudyante, pag nag-focus ka sa pag-aaral mo, pwede, di ba? Nalala nyo si Ka Ernie Baron? Anong lagi niya sinasabi sa kanyang programa? Knowledge is power. Di ba? Pagka nga namang meron kang knowledge, no? And that is always, you think on it, you develop it, there is power. Amen? Sa mga magulang, no? Ako, believe ako sa mga magulang na even they are ordinary parents, no? Hindi ko alam itong batch na itong nakaraang PMA graduate, yung nag-top sa kanila, ang magulang niya lang ay isang tricycle driver. Pero despite of that, meron siyang anak na top-notcher. Just imagine. Grabe. Amen? At dahil doon, pwedeng mabago yung kanilang buhay. Di ba? Maaaring yung iba sa atin dito, mga ordinaryong housewife lang, pero balang araw, meron kang anak na doktor. May anak na engineer. O dahil magaling siya magpautang, magaling na, ang tawag sa kanya, entrepreneur. Ayan, maganda-ganda pakinggan, di ba? No? Entrepreneur, negosyante. And ako, I always say, big things come from small beginnings.
Amen? And I believe, no, if you are really committed in your mind and in your heart that anything is possible in the Lord, it can happen. Amen? Amen? Praise God. Kung alam lang po natin yung i-maximize yung laro ng ating isipan. Hindi ko sinasabing laruin yung ating isipan, no? But ang point dito is we should focus on our dreams. Hindi lang basta isipan, you have to act on it. Amen? Next slide. Sabi po dyan, ito po importante. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new, sa NIV po kasi, no? The new creation has come, the old has gone, the new is here. Lahat po tayo familiar dyan, amen? And I believe most of us kabisado po yan. Pag sinabing 2 Corinthians 5:17, kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, you are a new creation. Ikaw ay bago ng nilalang. At dahil ikaw ay bago na, pati yung takbo ng iyong isipan ay dapat nababago. And there are 3 important reminders na dapat po natin gawin now that we are new in the Lord. No? Number 1, ito po yung mga paalala sa atin, no, na dapat nating bigyang halaga. Number 1, our environment. What is your environment? Sabi diyan, each one of us is a product of the environment that surrounds our lives. Do we agree? Ano yung tinutukoy diyan na environment? Bukod sa yung sinasabing kapaligiran, ako, para sa akin, ang mahalagang environment dito is yung tahanan. Your home. Kasi doon ka nauhubog eh. Di ba? What you become, most of that, kaya ka naging ganon dahil sa kinalakihan mong tahanan. Tama po ba? Amen? Your culture, your practices, no? Napaka-importante po, doon nag-i-start yung paghuhubog sa isang individual. Saan po? Sa ating environment, especially in our homes. Nalulungkot po ako kasi may mga magulang napapakinggan ko, sasabihin nilang ganyan, pag yung kanilang anak nagloloko, especially sa eskwelahan, sasabihin ng magulang, kaya ko nga pinag-aaral yan para tumino. Para kayong mga guro, kayo ang maghubog sa anak ko. Tama ba yon, Ma'am Senica? Ha? Mali di ba? Maaring nakakatulong yung mga guro, pero basically, and foremost, dapat, saan po nagsisimula yung paghubog ng isang bata? Sa tahanan. Amen? At sino pong responsable doon? Tayong mga magulang. Mga parents. Napaka-importante po ng role ng parents. Kasi we are given the responsibility by God, and that is the design of God, mind you. Yun po ang disenyo ng Diyos. Na tayong mga magulang, tayo ang maghuhubog sa ating mga anak. Di ba? Laging may kasabihan, no? Kasi mana yan sa magulang niya Totoo ba yun? Ha? Totoo yun? Mga magulang. Ha? Masasabi ba natin yun? Masasabi ba natin na yung mga anak natin mana sa atin? Ha? Parang hindi kayo sigurado. Dapat. Amen? Kasi pag hindi mana sa inyo yan, baka hindi nyo anak yan. Saan galing yung genes niyan? Saan yan nagmana? Ito mga kapatid, importante po ito na pag-usapan. Bilang mga magulang, tayo po ang uhubog sa ating mga anak. Amen? There's a study sa States, no? Yung mga tinatawag na mga serial killer, na kaya daw sila nagiging serial killer, karamihan sa mga to, ito yung mga taong
lumaki na inabuso sa tahanan. Lumaki na laging pinaparusahan, sinasaktan, and even sexual abuse. Kaya paglaki nila, ang isip nila ay maghiganti kahit kanino. Kaya nagiging serial killer sila. Why? Dahil sa kanilang environment. Amen? Parents, it is our responsibility. Huwag po nating ipasa yung responsibility na yan sa iba. Tayo po ang uhubog sa ating mga anak. Number 2, how is your free time? Ito, guilty po tayong lahat yan, kahit ako. Question, how do we spend our extra time? Meron ba tayong mga extra time na tinatawag? Meron, di ba? Yung, di ba, ngayon, usong-uso yung selfie-selfie pag may time, pasyal-pasyal pag may time. Ganun ang mga term ngayon di ba? Ibig sabihin, may time. But the question is, how do we spend our extra time? Mahalaga daw po sa pagkahubog ng tao, ng individual, sa takbo ng kanyang isipan, kung paano niya i-spend yung kanyang extra time. Nakaka-apekto sa iyo yun. And the Bible gave us a specific example with David and Bathsheba. Kilala niyo si King David, di ba? Alam niyo kung paano nagkasala si King David? Alam niyo yung istorya niya? King David is a mighty king of Israel. Alam natin na malapit siya sa Diyos. Pero one time, kasi, di ba, namumuhay siya sa palasyo, hari siya Medyo nagpahangin siya sa balkonahe ng kanyang kaharian. Maganda yung view niya, overlooking ng kaharian ng kingdom Siyempre, hari siya no? Ano nakita niya? Nakita niya si Bathsheba. Ano ginagawa ni Bathsheba? Sabi ni Brother Alex, kaya daw naliligo Bathsheba. No? Kaya lagi siyang naliligo. Magandang point. Ganyan mag-isip si Brother Alex. Talagang ano yan. No? Ano nakita niya nung naliligo si Bathsheba? Kita niya. Uy, yung mga typical na ano siguro. No? Hindi ako gano'ng magaling sumipol no? Kita niya, uy, ang gandang babae nun So ibig sabihin, maaring nakahubad o maaring, anyway, basta nakita niya, naliligo, nagandahan siya. Hari siya So pinaimbestigahan niya. Sino yung babaeng yon? Ito ngayon, report yung investigador niya, no? Yung tao niya. Sabi niya, "O King," sabi niya ganyan, "her name is Bathsheba." Asawa siya ni, sino yung asawa niya? Uriah. One of your soldiers. No? Parang corps commander. No? Ganun ba? Nagkaroon siya ng desire. May asawa na siya, ilan na asawa niya? Nagkaroon siya ng desire because of that spare time na tukso siya. What he did, very wise yung ginawa niya para hindi halata. Ang plano niya, gagawin niyang byuda kagad si Bathsheba. Ang galing ng strategy niya. Para hindi halata, pinadala niya sa front line yung asawa ni Bathsheba. Ganito gawin mo dala mo yan sa pinakaunahan ng gera para mamatay kagad. Ano nangyari? Ganun nga. Sa madaling salita, napatay sa gera si Uriah. At immediately after nung seremonya, nung sa burial, kinuha niya na si Bathsheba. Ito ngayon ang kwento. Akala niya, lusot na siya. Kasi legally, pwede na, di ba? Kasi byuda na yun Di ba? Sino ba mga byudo dito? Byuda. Pwede pa tayo mag-asawa pagka byuda ka. Byudo. Hindi, legally Legally. Kaya nga minsan, nagbibiruan kami mag-asawa Sabi ng ganyan, paano yan pag nauna akong mamatay? Anong gagawin mo? Nagbibiro ako, sabi ko, kakanta ko ng I'm free. No? Alam niya yung biroan namin yan Anyway, legally,
libre si David. So inasawa niya si Bathsheba. Ito ngayon, hanga ako kay Prophet Nathan. Kilala natin si Nathan? What he did, biruin mo hari yung kinumpronta niya. Nirebuke ni Nathan si King David. Sa madaling salita, sinabi niya yung kasalanan ni David na you committed adultery to Bathsheba. And because of that, yung unang pagbubuntis ni Bathsheba na dapat una nilang panganay, ano nangyari? Namatay. Pero ironically, si Solomon ay kaninong anak? Nanay niya si Bathsheba. Next, ano sabi diyan? Number 3, who are your closest friends? Hindi lang friends close friends. Yung close kayo. Sino yung mga close friends mo? Sabi daw, be careful with your close friends. The people you associate with will greatly determine how you think. Do you agree? Nakaka-impluwensya ba yung pag-iisip mo dahil sa iyong mga kaibigan? Is it possible? Do we agree? Amen. Diba? Subukan mo lang. Subukan mo na yung maging kaibigan mo, katropa mo, ay talagang walang ginawa, kundi magtambay lang, maghapon. Kaibigan mo yon. Ano mangyari sa'yo? Siyempre, lagi mong sasamahan. Close kayo Maghapon kayo, nakatambay lang. Hindi lang yun pwede, hindi naman pwedeng nakatambay lang Kailangan may red horse. Diba? So what happened? Hindi lang naman red horse, kailangan may sigarilyo. So what happened? Tuloy-tuloy. Hindi lang naman sigarilyo kailangan may shabu. Alam nyo, purihin ng Panginoon, buti na lang hindi ko naabutan yung shabu noon. Kasi kung hindi, baka na-experience ko rin mag-shabu. Kasi nadaanan ko rin yun And sad to say, na-impluwensya ako sa school. When I was in high school. Bakit? Dahil sa barkada. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na mga member ng fraternity. Hindi ko na sasabihin kung anong fraternity, pero hanggang ngayon, nag-i-exist pa siya. Sikat pa siya hanggang ngayon. And dahil doon, natuto akong unti-unti. Sigarilyo, inom, cutting classes, tambay, bilyar. Hanggang noon, pinaka-drugs noon, marijuana. And yung worst, yung cup syrup. Yung mga sikat noon cup syrup Ewan ko kung naabutan ni Brother Ramil yan. No. No. Si Brother Polly, no? Pero hindi man, good boy yan si Brother Polly. Pero why? That is the influence of friends. Close friends. Amen? And nadala ko yon nung college. Pero praise God, nung second year college ako, nakakilala ako sa Panginoon. And hindi naman instant, no? Pero I could say almost instant, mga kapatid, nawala yung bisyo ko. Nagulat na lang yung mga tropa ko, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako naiinom. Yung katulad nung kinikwento ni Brother Jay, pag ako kasama nila, humanda ka. Pag-uusapan natin tungkol sa Biblia. And what happened, unti-unti, twink, 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 iniiwasan na nila ako. Kasi ang tawag na nila sa akin, si Father. Akala nila magpapari ako kasi Word of God na ang tinuturo ko. To the point na kahit yung mga instructor namin, dinidebate ko ng Word of God. Pag alam kong ang tinuturo ay mali sa salita ng Diyos. Ganon kumilos ang influence ng barkada. So be careful with your friends. Simple. Ang sabi ng 2 Corinthians 6:14-18, do not be equally yoked with unbelievers. In conclusion, Romans chapter 12. Ito very, very popular verse.
Ang sabi po dyan ni Apostle Paul, beginning verse 1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Sino po ang sinasabihan niya dyan, mga kapatid? Sino po sinasabihan niya? Mga unbelievers o believers? Believers, tayo po yon. No? Next, verse 2, ito po ang bibigyan ko ng emphasis. Ang sabi diyan, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Pwede po palang mabago yung takbo ng ating isipan, yung ating mindset na tinatawag, no? Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Common po sa mga Kristiyano, eto ang tanong. Paano ko malalaman kung will of God itong nangyayari sa buhay ko? Paano ko malalaman kung will of God na siya nga yung dapat ko maging boyfriend? Paano malalaman kung will of God na siya nga dapat yung aking maging girlfriend? Ang sagot nasa verse 2. By renewing your mind. Pagka ang ating pong isipan ay nabago, mga kapatid, malalaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? If you are founded in the Word of God, malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos. Maaring ang dahilan, kaya ka lagi nagtatanong kung hindi mo alam kung anong kalooban ng Diyos, hindi mo alam ang salita niya. So go back to basic. Study the Word of God. Amen? Let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa mga napag-usapan namin, Lord God, dalangin namin na ito po ay magkaroon ng buhay sa aming puso, sa aming isipan. We know the power of the mind. Teach us, Lord, how to discipline our mind. Teach us, Lord, how to develop our mind, to focus on you alone, to focus on your word, not to live to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that we may know your perfect will, your good will to all of us. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po.